So, ngayon naman is, itong mahalagang part natin. Hindi naman siya sa mahalaga. Example na part is yung boolean. So, ginagamit yung boolean kapag gumagamit tayo ng true or false. So, sa program, halimbawa is nakalagin ba yung users? Tama ba yung sagot? Diyan ginagamit yung scenario na boolean. So, example, gawa ulit tayo. I-copy ulit natin yung method. Public static void main. Ito siya kabisado. Halimbawa, gawa tayo ng boolean na boolean is online. Tapos sabi natin false. Small letter lang. Tapos i-print natin kung ano yung lalabas. Is online. Tapos print natin. Ayun, kung halimbawa sumawa tayo ng system na may login or authentication, alamin natin kung online ba yung users or offline. So, ayun, offline siya. So, kaya false yung nilagay niya. So, pag sa Facebook, diba, pag online, may green na, na bilog sa, kalapit sa profile. Ganun yun. So, other example pa is, okay, lagyan natin ng label yung ano natin. Print na yun natin. Plus concatenate is online. Okay. Halimbawa naman, scenario natin is yung kapag halimbawa quiz app. Itong basic example. Halimbawa, sa database natin, ang nakalagay is string. Halimbawa, ang sagot is int answer equals 5. Int student answer. So, ang totoong answer is 5. Pero ang sagot ng estudyante is 4. So, pag sinistem that out natin yan, is answer equals student answer. So, anong lalabas? False pa rin. So, lagay natin ng label. Is correct. Lagyan natin sila ng column. Ayan. Is correct ba yung sinagot ng bata? So, check natin. False. Okay, false. Kasi di tama yung sagot ng bata eh. So, false pa rin. So, pag 5 naman yung sinagot, ayan, true na siya. So, ayun yung simpleng logic kung saan use case saan ginagamit yung boolean. So,